morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Sandali lang guys, adjust lang natin yung touch of my appearance. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 7,247 subscribers, guys. Thank you so much, guys. God bless you all. At ngayon, natutuwa lang po ako, no? Dumadami na po ang ating mga subscribers, dumadami na din po ang ating mga viewers. Okay, so keep it coming guys, no? Thank you so much. And hindi po ako mahihiya sa inyo magsabi na ang goal po natin bilang YouTuber ay 100,000 subscribers. Sana po makamit po natin yan, no? Siyempre po, with God's help and siyempre sa tulong niyo po ay maaatim po natin yan. Paki-share po ito sa mga estudyante nyo, kung kayo ay mga profesor, mga teachers, paki-share po sa mga estudyante nyo, sa mga colleagues nyo. Kung kayo naman ay mga politiko, paki-share din po sa inyong mga constituents, no? Okay. Ano po tayo? Pag-usapan po natin ngayon kasi may nakita po tayo mga litrato, no, ni dating Vice President Leni Robredo, okay, na parang nung nag-talk siya sa DOST na willing siya na maging parte ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan po natin na 2 beses po nagkalaban ang dalawang panig na ito, ang dalawang personalidad na ito, no, si Leni Robredo at saka si Bongbong Marcos. Nung una, noong 2016, okay, ang pangulo noon ay ang lumaban na pangulo ay si Rojas at ang pangalawang pangulo naman ay si Leni Robredo, okay? Si Duterte at Cayetano, si Miriam at si Bongbong Marcos. Okay. Now, syempre mahina po si Miriam, no? Actually, kita-kita mong kahinaan niya, no, in terms of physical noong 2016. Pero si Bongbong Marcos ay malakas po noon 2016. No, perceived na nanalo nga po siya noon, pero doon sa bilangan nanalo si Leni Robredo. No, moving forward, nagreklamo pa si Vice President candidate, no, si Bongbong Marcos at the time. Si Leni Robredo ay umupo na bilang pangalawang pangulo. Ang pangulo natin noon ay si Rodrigo Roa Duterte. Okay? So binigyan naman siya ng mga secretary appointment, pero hindi po talaga nagtatagal na parang short-lived pa nga napunta siya doon sa drugs enforcement, pero wala, no? Tinatanggal talaga siya. Sa HADSI, tinanggal din siya, etc. Kumbaga. Pero naman po, in fairness naman kay Leni Robredo, magaling naman siya bilang secretary at vice president, no? Tapos moving forward, nung nagpresidente, natalo naman ni Bongbong Marcos si Leni Robredo, no? Yun. 2 beses po sila nagkatunggali. Siyempre, noong mga panahon po na yun, may mga talagang panunumbat at pagbatikos sa bawat isa. Natural po yun sa politika, no? Huwag po tayong crying baby, no? Sabi nga ni Rodrigo Roa Duterte, ni Dugong, no? Talaga pong natural yun na magbatikusan sila, no? Marami na rin po nating nakita ng mga nakaraang panahon na magkalaban mortal pero magkatabi na ngayon, magkakampi na ngayon, no? For instance, si Rodrigo Roa Duterte at saka si dating speaker Alvarez, no? Dati nagkasamaan dahil natanggal si Alvarez bilang Speaker of the House, nasa pangunguna naman ni Gloria Macapagal-Arroyo at saka ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang secretary po ng DepEd, no? Ang secretary po ng DepEd ay si Vice President Sara Duterte. Dati ang una niyang hiniling na department ay ang Department of National Defense. Kung matatandaan niyo, no, mini-meeting niya pa nga ang mga kasundaluhan, pero ngayon hindi na po nangyayari 'yan. Ngayon, kung tingnan niyo po kung naging Secretary of National Defense, baka wala na tayong presidente ng Pilipinas at ang presidente ng Pilipinas ngayon ay si Sara Duterte na sa mga Kaya po magaling din po ito si legal counsel, no? Enrile, no? Magwa 101 years old na yan sa February 14 next year. Okay. Ngayon, ang po natin ngayon ay si
si Sara Duterte ay DepEd Secretary, no? Tinatanong natin ng ating mga kaibigan ng mga kaguruhan, no? Okay naman si Sara Duterte, marami lang daw pinapagawa, no? Pero magbabakasyon kayo mga mahal nating mga guro, June 1 to June 30, sana all, pero bayad po yung mga yan, no? Talagang bakasyon, en grande, wala po silang gagawin, no? Ayan, pupunta sa Pangasinan, pupunta sa Palawan, pupunta sa Tawi-Tawi, yung mga gano'n, no? Mga public po ito hindi po ito private, no? Okay, ayan po kagandahan ng public, no? Pero syempre, marami rin naman silang trabaho, no? 'Di ba? Kaya nga po todo saludo natin sa ating mga guro, no? Aside from being an OFW, mga OFWs natin, modern heroes, sila din po, no? Ang hirap po kaya niyan, no? Ang hirap po yan, no? Sasayaw ka sa mga bata, di ba? Yan. Pagkatapos po nun, guys, ay, eto po naisip ko lang po ito, no? Twinit ko na rin, no? Inano na lang po natin sa ating mga, nag-tweet na rin po tayo dyan, no? Sa ating mga ka-Twitter, no? Mga ka-X. ka-X, no? Okay, sabi natin, paano kaya, kung, syempre, gusto ni Leni Robredo na maging parte ng BBM administration. Paano kaya, guys? Tatanggalin si Vice President Sara Duterte? Tanggalin kasi marami ng issues Bigla sabihin ni Bongbong Marcos, hindi na ako nagtitiwala sa iyo. Aalisin na kita sa DepEd. Ginagamit mo ang DepEd bilang campaign launch mo for the presidency sa 2028. Hindi na maganda yan. Hindi na gumaganda ang sistemang pang-edukasyon at yung natin, hindi ka pa pumapayag na maging June ang ating schedule gusto mo pang i-delay, ano ba? No? Biglang nagsalita ang ating mahal na Pangulo ng ganon, no? Biglang tinanggal si Sara Duterte. Anong reaksyon nyo, guys? No? Baka biglang tumayo kayo at maging mag-goosebump kayo na ang biglang ipalit dyan sa DepEd ay si dating pangalawang Pangulo, Attorney Leni Robredo. Yan. Okay. Sige. Ano magiging reaksyon ni Digong Duterte dyan? Baka bigla punta na yan sa Malacanang at hanapin si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, lumabas ka dyan. Baka biglang gano'n, no? Hindi po. Nagbibiruan lang po tayo ngayon. Pero yan po ay isang posibilidad. Isang posibilidad na si Leni Robredo ay ipalit kay Vice President Sara Duterte, no? So hindi naman natin sinasabi yung malaki yung probability, pero posibilidad po 'yan. Okay? Tandaan niyo po, no? Talagang hanggang ngayon pwedeng ilaro ni Bongbong Marcos ang politika, no? Para mapanatili ang kanyang sarili sa posisyon at maging matatag ang kanyang gobyerno. Nakuha niyo po ba? Okay, nakuha niyo po. Alright? So, pag pinalit si Leni Robredo, ang tanong natin ngayon, qualified ba si Leni Robredo? Okay, tandaan po natin abogada si Leni Robredo, the same thing with Sara Duterte. Abogada po yan, no? Now, in terms of experience, naging mayor si Sara Duterte. Naging congresswoman naman si Leni Robredo. Pero, pare silang naging vice president, no? At marami ring hinawakan ng mga executive offices si Leni Robredo. So parang parehas lang din. Ngayon, syempre nagtanong tayo sa ating mga kaibigan, ng mga kaguruhan ng Pilipinas. Sabi naman nila okay lang daw. Okay lang naman daw. Subukan natin, no, si Leni Robredo. Okay. Anyhow, meron pa tayong 4 years, no? 2028 no? O kung maging successful yan si Leni Robredo bilang DepEd Secretary. Okay, ay tandaan nyo, pangatlo si Leni Robredo sa mga surveys sa pagkapanguluhan sa 2028. Pangatlo po siya. Una, si Raffy Tulfo, pangalawa, si Sara Duterte, at pangatlo, si Leni Robredo. Siyempre, tayo, nung nag-post tayo ng nag-commentary tayo kay Raffy Tulfo, maraming may ayaw. Pero sa survey, nauuna pa rin siya. Siyempre, konti lang naman ang ating reach Pero, nauuna pa rin si Raffy Tulfo. Kung ganon, magkaganon guys, no? Magandang baka pa, no? Manguna pa si Leni Robredo sa 2028, at baka siya pa ay maging pangulo ng Pilipinas, pagdating sa 2028. So kanya-kanyang po yan, no, diskarte.
Diskartehan lang yan eh. No? Strategy. Okay guys, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan sa ating munting channel, please do subscribe. #WalkWithLan. God bless you all.